Ayan, magandang araw po sa ating lahat. My name is Lawrence and this is kay Lawrence Talks. Sa episode na ito po, nais ko pong talakayin itong madalas kong marinig sa kapwa ko na kapag nawalan ka ng interes sa ginagawa or sa trabaho, ano ba yung pwede mong gawin para mag-cope up ka sa bagay nito. Ako personally, as a courier rider, mataas ang or ibang stress level ng courier rider comparing sa ibang trabaho. Syempre meron din ibang stress level yung ibang workplace na kinalalagyan ng ibang tao. Pero itong bagay na to, ang gusto ko i-diin is magkakaiba po ng yun po yung stress level. And sa akin personally, to cope para manatili yung interest ko sa bagay na pinagkakabalahan ko is kailangan ko rin ng other outlets para hindi magkaroon ng umay factor sa ginagawa ko. Like for example, sa umaga may personal time for devotion ako. Kumbaga nagpe-pray ako, nagwo-word ako, tapos nagre-reflect ako dun sa word na binasa ko along that morning. Tapos after that, asan ba yung habang nagsiset ako ng mood, nakikinig ako ng either podcast or nagmi-music ako, or pwede ring huhugas ako ng napagkainan, ganyan. Basta may ginagawa ako, may activity ako na ginagawa. Tapos habang ginagawa ko yan, yung napapakinggan kong podcast kahit paano nag-feed sa mind ko, and nagkakaroon ako ng gana na gawin na yung dapat kong gawin na task yun. So, yun ang ang may papayo ko is magkaroon ka ng personal na ibang outlets, like may mental exercises ka dapat. Meron ding physical body, like either magbuhat ka or pwede ring mag-walking ka, ganyan. It helps your physical and mental health na mag-cope din on the stress that you have. Tapos sa akin, dahil dun sa daily activities ko, na sometimes it really drains me, ang self-reward ko is kung type ko na magkape, kakape ako, either iced coffee sa labas or magkakape lang ako sa loob ng bahay. Tapos aside doon, kung may mood ako na mag-game, like PS4, ganyan, naglalaro ako ng NBA 2K25 para hindi lang to distress myself, pero para lang din yung mood ko, may divert ko, and that way it helps me na to cope with this stress. So kung after ko mag PS4, kung may mood na ako na gawin yung mga bagay na dapat kong gawin, yun ang next na ginagawa ko. So kailangan may other outlets ka, like yun, for example, mag-game ka, mag-physical body exercise ka, mag-mental exercise ka, yung mood mo kailangan may set, and yung frame of mind mo kailangan mo i-set din. So to cope with this kailangan mo ng other outlets para to keep this fire burning in you, yung pagiging passionate mo sa ginagawa. And lahat kasi talaga tayo nakakaranas o nakakaramdam din ng burnout, lalo na pag yung sobrang stressful ng field, ng pace mo na ginagalawan.
So yan po, yan ang best thing na na pwede kong mapayo. Pwede ring baka kaya ganyan yung pinagdadaanan mo kasi diyan sa trabaho mo, baka meron ka ng pwede ring promotion, baka meron ka ng ibang interest na na-develop sa'yo along the way. Kasi pwedeng rin, along the way na nagtatrabaho ka, nababago na rin yung way of thinking mo, yung skills mo na-enhance na. So, baka kailangan mo na din mag-step up for a next opportunity for you. Kaya hindi lang burnout kung minsan ang concert, baka next next opportunity ka na to step, and yun yung mga possible reasons na pwede nating makuhanan ng points of view para sa to cope with this life journey. So yan lang po ang nais ko ibahagi sa episode na ito, and nawa magkaroon ng bagong spark diyan sa mo. Diyan sa kung saang trabaho ka man naroon, kung saang workplace ka man naroon, nawa magkaroon ng bagong spark either diyan sa trabaho mo na yan mismo or for your next opportunity na pwede mong subukan. Kasi ang career naman is growth. So hindi necessary na dahil burnout ka na or nagsawa ka na diyan sa routines mo, hindi necessary na naglo-lose hope ka na. Kumbaga kung minsan kailangan mo lang yung pagdaanan para ipaunawa sa iyo ni God na you're on the next job opportunity. So ayun lang po, nawa nakatulong itong advice from a personal experience, and God bless you.